Mga kapatid, magandang araw sa inyo lahat. Uli, ito iyong lingkod si Marian Saldi Ocon. Ang bagay na atin na namang tatalakayin sa araw na ito, tungkol pa rin ito sa mga katanungan na hanggang sa ngayon ay hindi pa natapos. Maraming mga katanungan ito tungkol sa ating mahal na ina, ni Birhen Maria. Inuna ko lang po muna ito, katunayan nga maraming nagtatanong sa akin, kapatid na Saldi, bakit palagi na lang Maria ang inuuna mo? Parang lumalabas na yata na mas importante si Maria kaysa ating Panginoong Hesukristo. Hindi sa ganon, kapatid. Pagkatapos natin sa topic na Maria, kasi mataas ito eh. Imagine 4 dogmas, ang ibig sabihin, 4 na malaking mga aral tungkol sa mahal na Birhen. Paano siya naging Immaculada Conception? Paano siya naging ina ng Diyos na si Kristo? Paano siyang palaging nananatiling birhen before, during, and after giving birth to Christ? Paano siyang umakyat sa langit with her bodily and soul? So, biruin mo, hindi basta-basta yan. Mataas yan, mga kaibigan. So, right after this topic, I can assure you I will proceed immediately to some other important topics. Kung babasahin nga natin sa banal na aklat, bago pa man ang lahat, inuna na ng Diyos ang isang babae. Ang Diyos mismo, ang Ama mismo, ang sabi niya, isang babae ang maglilihi, ang isang batang lalaki. At saka, ang ibig sabihin, before Christ pumunta dito sa mundo, ay may prophecy muna na ang isang babae ay magdadalang tao. So inuna muna si Maria. Then pagkatapos, proceed na tayo sa ibang mga important topics, mga kaibigan. I can assure you that. Now, sa sandaling ito, ang ating tatalakayin, itong iba na namang mga katarungan. Sabi dito, dili na siya birhen, kay after pagpanganak kang Hesukristo, na anadayon mga manghod niya. Palusot man ka sa imong theology nga hiwi. Daghan man unta kag Biblia sa imong atubangan, aron ingnon nga maalamon ka. Ito'y kasagutan mula sa, ito'y katanungan mula sa Surigao City. Hindi ko lang babanggitin kung sino itong kapatid natin na nagtanong ng ganitong uri ng kanyang tanong, mga kaibigan. Sa madaling salita, sabi niya sa akin, sabi niya sa kanyang tanong, para maintindihan tayo sa mga Tagalog, hindi na birhen si Maria dahil pagkatapos niyang pagpanganak kay Jesus, marami ng mga bata si Maria. May mga kapatid na si Jesus. Yung ginawa mo, Saldi, palusot lang yan. Mali ang theology mo, sabi niya sa akin. Crooked yung theology mo. Napakamaraming Bible sa harap mo, sabi nga niya. Pinapakita mo lang yata para parang sabihin, may alam ka. Parang ganun na nga ang tunada ng kanyang katanungan, mga kaibigan. Anyway, brother, ito'y katanungan, ulitin mo nga, galing sa Surigao City through messengers, mga kaibigan. Now, so inaanyahan ko rin kayo, kung may mga katanungan kayo, mga kaibigan, mga kapatid, huwag kayong mag-aatubiling ipaabot sa akin. Ngunit, let us do it in a very gentle manner, in a very Christian way, not to insult
anybody. Kasi doon sa banal na aklat, sabi nga ni Apostol Pedro, gamitin nyo. Basahin ko nga sa wikang Tagalog, mga kaibigan, dito sa 2 Pedro 3:16. Ano ang sabi ni Apostol Pedro? Okay. Malinaw ang sabi dito. Sabi ni Apostol Pedro. Apostol Pedro, sabi niya. Unang Pedro 3, hindi pala. Sa unang Pedro 3:16. Kabanata 3, talata 16. Sabi nga niya, mga kapatid, sa malinaw na pagkasabi, ganito ang sabi ni Apostol Pablo. Sorry, hindi Pablo, si Pedro. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatitilihin ninyong malinis ang iyong budhi upang gano'n na nga mapahiya ang mga umaalimpusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. So maliwanag, ang sabi ni Apostol Pedro, ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong mga pagpapaliwanag. So, kailangan sa ating mga pagpapaliwanag, lagi tayong mahinahon. Buti pasabot, mataubsanon ang atong pagpasabot sa pulong sa Diyos. Gayon din, kung may mga katanungan, please idaan natin sa magiging mahinahon. And let us everybody respect one another. Pag hindi mo natanggap ang aking mga ipinahayag ayon sa aral ng simbahang Katoliko, kung ayaw mong tumanggap, wala akong magawa kasi karapatan mo yan. Ngunit, sabi ng banal na aklat, mga kaibigan, walay pagkausab ang kamatuuran, apan dili mo lungtad ug dugay ang mga bakak. Dili kuno ang katotohanan ay never change. Dili gidaw mausab ang kamatuuran. Yung mga kasinulingan ay hindi yan magtatagal. Ayon sa Proverbs chapter 12 verse 19. So kaya nga mga kaibigan, mga kapatid, kung mga katanungan, idaan natin sa bilang magkakapatid sa harap ng ating Panginoon. Huwag mong gamitin yung mga parang hindi magandang pakinggan sa tainga ng kapatid mo. Hindi ba? Kasi nag-aral tayo mga kaibigan. Bible ang pinag-usapan natin dito. Now, huwag yun ang tingnan sa aking pagkatao kung ano si kapatid Saldio ko noon. Huwag mo nang tingnan yan. Totoo noon si Brother Saldi ay isang taong makasalanan. Totoo yan. Hindi ako santo, mga kaibigan. Ngunit, magmula dyan, kailangan hanapin natin ang matuwid na landas sapagkat ang banal na aklat ay nagsasabi, walang ibang importante sa lahat ng bagay kundi ang ating kaligtasan. Yan ang importante higit sa lahat, mga kaibigan. So huwag mo nang tingnan kung sino ako. Ayaw ko na rin bumalik sa dati kong daan. Hindi yung dati daan ni Eliseo, mali yan. Ayaw ko nang bumalik sa dati kong gawain. Ayaw ko nang bumalik kung sino si Saldio ko noon. Gusto ko nang matuwid. Gusto ko nang pagsilbihan. And I would like to give the remaining time of my life to serve the church which is established by Christ Himself in the year 33 AD. So ulitin ko, huwag mo nang tingnan kung sino ako.
Ayoko nang bumalik doon kung sino ako. Kaya nga, maraming nag-offer sa akin. Nabalikan ko ang radyo, mga kaibigan, bilang komentarista. Sabi ko, wag na muna. Wag na muna ngayon, sapagkat ito ang pinaka-importante sa lahat ng bagay, mga kaibigan. Yung mga ngaral tayo ng katotohanan ay pawang iba, walang iba, pawang katotohanan lamang. Sapagkat ayon sa binabasa ko, giingon din mga igsoon sa panultiun, 12:19, walay pagkausab ang kamatayon, ang kamatuoran, apan dili mo lungtad ug dugay ang bakat. Muna, mga kaigsunan, nga adunay panagna ni Propeta Amos, nga ang mga katawhan, matud pa niya, maabot ang panahon, nga gutomon gyud, magpadala ang Dios og gutom, apan dili kini gutom sa kalanaon, og kauhaw sa tubig, kundili gutomon sila sa akong mga mensahe, sabi ng ating Panginoon. Ako'y magpapadala ng gutom, ngunit hindi sa pamamagitan ng pagkain at tubig, kundi gugutumin kayo, sabi dito ng aking mga aral. Wow! Thank you very much for that, Lord. Ayon sa sabi ni Amos 8:11. So ngayon, nandito tayo, mga kaibigan, sa mga katanungan. Umpisahan ko nang sagutin ang katanungan from Surigao City. Sabi niya, hindi na raw berhen si Maria after giving birth to Christ. Right after giving birth to Christ, sabi niya, may mga anak na si Maria. Paano maging berhen yan? Palusot mo lang yon, kapatid Saldiugon. Marami kang Biblia sa harap mo, ngunit hindi mo binabasa. Parang ipakita mo lang yata na marunong ka, ngunit hindi pala. Well, I respect your opinion, but as I said earlier, next time, do it in a very Christian manner, in a Christian way. Kapagkat tayong lahat ay anak ng Diyos, mga kaibigan. So now, nagtaka ako, bakit nasabi ng aking kaibigan o itong nagpadala ng sulat na ito o mensahe na ito, ni wala man lang mga verses na supporting verses to prove sasabi niya na si Maria ay hindi na berhen. Wala siyang mga supporting verses. Pero binigyan ko, lagyan natin ng mga supporting verses. Sigurado ako na ito ang mga verses, mga kaibigan, na ginamit niya, mga kaibigan. Dito sa Juan 2:12, siguro ito ang ginagamit niya. Ayon dito, mga kaibigan. Sa pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad, at sila'y nananatili noong ilang araw. Nanatili roon ng ilang araw. So anong sabi dito? Pagkatapos nito, anong nito? Pagkatapos ng kasalan sa Kana. Remember that? Pagkatapos ng kasalan sa Kana, pumunta raw si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina at mga kapatid at mga alagad. So malinaw dito sa Juan 2:12, mga kaibigan, na si Jesus raw ay may mga kapatid. May mga kapatid. Remember the grammar, may mga kapatid. Ang ibig daw sabihin, anak ni Maria. Kasi kapatid ang pinag-usapan dito. At ang kanyang mga alagad. Aside from that, mga kaibigan, punta tayo dito sa Lucas 8:20, mga kaibigan. So, siguro ito ang kanilang teksto. Sabi dito, may nagsabi sa kanya, nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo. Ayun. Ano ang sabi ng mga tao? Nasa labas po ang iyong ina
at ang iyong mga kapatid. Nais po nilang makipagkita sa iyo. Iyon ang sabi dito sa Lucas 8:20, mga kaibigan, mga kapatid. Now, sino ang mga kapatid na maaaring tinutukoy nila, mga kaibigan? So, lagyan natin ng verse. Alright. Sigurado ako na ang ginamit ng aking kapatid na nagpapatunay na si Jesus raw o si Maria, maraming anak si Maria. Sino itong tinutukoy ng mga kapatid ni Jesus? Basahin natin. Dito tayo sa Marcos 6:3. Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas at Simon? Remember, the words, the grammars using here is question mark. So, nagtatanong, hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae? Hindi ba? So, at siya'y ayaw nilang kilalanin. Ayon. So, ano ang sabi dito? Kung sino ang anak ni Maria? Na kapatid raw ni Jesus. Ito raw sila si Santiago, si Jose, si Judas at si Simon. Now, kinakailangan, mga kaibigan, sagutin natin ang mga katanungan. Kasi sabi ni Apostol Pedro, pag may nagtanong, sagutin. Alright. Before ko sagutin ito, mga kaibigan, you know why I am very interested to answer this question? Sapagkat sa akin lang, mga kaibigan, makinig man o hindi yung nagpadala ng question sa akin, ang importante, mga kaibigan, sa akin, kayo na mga nanonood, ay kayo na mismo ang makakaalam ng mga kasagutan at malalaman din natin ang katotohanan. Before I answer that, ganito. Matanong ko nga sila, ilang verses ang nasa Biblia? Ilan? Sa aking pagsusuri, mga kaibigan, ang Old Testament ay mayroong 23,145 verses. Sa Old Testament yan. Sa New Testament, mayroong 7,957 verses sa New Testament. Total number of verses, 31,102. I don't know if this record, if this figure, including the book of Apocrypha. So I have to go over the record. But as of now, according to my research, there were about 31,102 total number of verses in the Bible. Ang nabasa lang nila, wala pa nga siyang nabasa, sabihin nga natin, 3 verses lang ang nabasa nila. 3 verses lang ang nabasa mo . You don't even bother yourself to go over other verses from the Bible to prove ang ating mahal na ina ay may maraming anak. Hindi naman sa ganun, mga kaibigan. Now, so ano ang tanong natin o as kasagutan this alleged verse na si Maria ay may anak? If you are listening carefully the grammar, hindi ba siya ay karpintero, anak ni Maria? Question mark na. Kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas at ni Simon? Question mark. Ibig sabihin, hindi sila maniwala. To give you another example, sabi dito, hindi ba siya anak ni Jose? Anak ni Jose daw si Jesus. Ngayon, nasa banal na aklat yan, question mark yung nakalagay doon. Maniwala ka ngayon na si Jesus ay anak ni Jose? Hindi, sapagkat si Jesus ay walang ama sa laman. Sapagkat si Jesus ay isang lalang ng Espiritu Santo. Pero nakalagay sa Biblia, si Jesus ay anak ni Jose.
Sa madaling salita, hindi alam ng mga Hudyo na si Jesus pala ay Diyos, si Jesus pala ay anak ng Diyos, si Jesus pala ay lalang ng Espiritu Santo. Kasi sa pagkakaalam nila, akala siguro nila, si Jesus ay ordinaryong tao katulad natin, mga kaibigan. Kaya nga ayaw silang maniwala kang Kristo. Hanggang sa ngayon, mga kaibigan, yung mga Hudyo na yan, ayaw pa nilang maniwala, ayaw pa nilang tanggapin si Kristo na ating Panginoon. Ayaw pa nilang tanggapin si Kristo na nanggagaling sa langit. Sapagkat sa kanilang pagkakaalam, si Kristo ay anak ni Maria. Kaya nga sabi nila, hindi ba ito ang karpintero, ang anak ni Maria? Kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas at ni Simon? Yun ang pagkakaalam nila. Sapagkat hindi nila alam pala na si Kristo ay Diyos, mga kaibigan. Naintindihan ba ko? No, ngayon, sabi nila, hindi ba siya ang anak ni Maria? Question mark. Hindi sila sigurado, mga kaibigan. Pero ang sa atin lang, dito sa Pilipinas, bakit sigurado tayo? Ang mga Hudyo nga, hindi sila sigurado, tinatanong pa nila ang sarili nila. Hindi nga si Maria ang tinatanong nila. Hindi nga si Kristo ang tinatanong nila. Sa araw na yon, kasama nila si Maria, andun si Maria, andun si Kristo. Kasi if you understand the grammar carefully, sabi lang, hindi ba siya anak ni Maria? Ibig sabihin, nakita nila si Kristo. Nakita nila si Maria, anak ni Maria. Bakit hindi nila tinatanong si Maria? Bakit hindi nila tinatanong si Kristo? Andun si Kristo sa mga araw na yun kasama nila. Yun ang problema nila. Hindi sila nagtatanong, nagdududa lang. Hindi ba siya anak ni Maria? Kasi nakikita nila araw-araw. Hindi ba siya anak ni Maria? Hindi nakikita din na yung alleged brothers ni Kristo? Si Santiago, si Jose, si Judas at si Simon? Hindi ba kapatid niya yan? Akala siguro nila kapatid sa laman. Pero hindi, mga kaibigan. Hindi. Si anong mangyari ngayon? Before ko sasagutin yan. Granting without admitting na si Kristo ay may kapatid. Si Maria ay may mga anak. Biruin mo, sinong kapatid ni Kristo? Si Santiago, si Jose, si Judas at si Simon. So, 4 na kapatid. May mga babae pa raw. O itong 4 na kapatid. Sabihin nga natin, totoong kapatid, although is not. Anong mangyari ngayon? Anong mangyari ngayon? Sino si Kristo? Diyos. Ibig sabihin, itong mga bata na ito, si Santiago, si Jose, si Judas at si Simon, kapatid ng Diyos. Tayo hindi kapatid sapagkat sila lang. Kaya nga mag-aral tayong mabuti, mga kaibigan. Hindi sila sigurado kung si Maria, anak ba itong si Santiago, si Jose, si Judas at si Simon? Hindi nila tinatanong si Kristo. Ako sa kanila, sa mga araw na yun, tatanungin ko ang ating Panginoong Hesus. Lord, o Master, ano pa dyan? Rabbi, hindi ba ikaw yung korpentero? Hindi ba anak ka ni Maria? Hindi ba kapatid mo si Santiago, si Jose, si Judas at si Simon? Hindi nila tinatanong yan. Pagdududa lang. Bakit ikaw ang sasagot yan? Pastilan Ginoo ko. Muna nga, I am very interested, mga kaibigan, to answer this very, particular question for you to be enlightened and some other brothers and sisters who are really in doubt of their faith that according to them that Mary had other children aside from Jesus Christ. Hindi pwede yan. Sapagkat mga kaigsunan, sabihin ko sa iyo, hindi pwedeng mangyari na si Maria ay may mga anak pa. Saan nating basahin? Ayon sa propesiya ng mga propita, ang nakalagay doon, lalong na sa Isaiah 7:14, mga kaibigan, ang nakalagay sa propesiya ay ganito. Basahin ko. At saka sundan niyong mabuti kung ilan ang nakalagay sa propesiya o ano ang nakalasabi sa propesiya. Dito sa Isaiah 7:14, mga kapatid. 7:14 sa Isaiah. Kaya nga, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang, ulitin ko nga,
Kaya nga, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganak ng lalaki. Ilang lalaki ang kanyang ianak? Isa. Hindi sinasabi dito mga lalaki. Mga kaibigan. Sa Isaiah 9:6, anong nakalagay dito? Another propesya. Sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki. Isang sanggol. At siya ay mamamahala sa atin. Siya ang kanahangang tagapayo. Ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipi ng kapayapaan. Malinawanag ng maliwanag. Nang nakalagay sa propesya ay isa lamang. Isang babae na maglilihi ng isang lalaki lamang na bata. Bakit? Isali pa natin dito si Santiago, si Judas at si Simon. Pero, kapatid, ganito yan. Anybody who can prove, yes, hindi ako nagbiro. If you are really talented enough, answer my question. And I will abandon my faith in just a matter of 1 minute. Ang ibig kong sabihin, aalis ako. Iwanan ko itong bilang Katoliko ako. Oo, hindi ito drama. Talagang tutuhanin ko. Answer lang this question. Kung si Maria ay may mga anak, maliban kay Kristo, kung anak ni Maria si Santiago, si Jose, si Judas at si Simon, patunayan mo nga sa akin na itong 4 na sanggol na yan, yung 4 na bata na yan, ay anak ni Jose na carpenter. Saan mabasa natin sa Biblia? Pag nabasa mo yan, pag nabanggit mo yan, as I said earlier, I will not hesitate to abandon my faith in just a matter of 1 minute. Oh, blast. Sagutin mo lang. Sagutin mo lang. Saan natin mabasa sa Biblia na si Maria, totoong may anak na mga lalaki, at mapatunayan mo ng kanyang ama sa mga bata na ito, walang iba ay si Jose na karpentero. Tapos na tayo dyan, mga kaibigan. Ngunit sabihin ko sa iyo, kahit sino ka mang biblical scholar dyan, kahit sino ka mang taong marunong magbasa ng banal na aklat, sasabihin ko sa iyo, mamamatay ka na lang, hindi mo masagot yung katanungan na yan. Sapagkat totoo na ang ating mahal na ina ay walang ibang anak maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Sabihin ko nga sa iyo, yung araw na yun na nagpapakita ang anghel kay Maria. Ano ang sabi ng anghel kay Maria? Huwag kang matakot, Maria. Huwag kang matakot. Oo. Basahin ko nga ulit. Dito tayo sa Tagalog version pa rin. Sa Lucas 1:30-31. Sa maliwanag na pagkasabi, sabi ng anghel kay Maria, kaya't sinabi sa kanya ng anghel, kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Isa lang? Bakit idamay po mo yung iba dyan? Huwag mong dagdagan, kapatid. Please. Sabi dito, magiging dakila siya sa 31. Makinig ka, ikay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At siya ay tatawagin mong Jesus. Oh, malinaw. Ilang lalaki? Ang anak ng isang babae na si Maria. Sinasabi ba dito marami? Isa lang. Bakit dagdagan mo? Delikado ka dyan, kapatid. So itong nakalagay dito,
mga kaibigan, sa Juan 2:12, Lucas 8:20, Marcos 6:3, totoo, tama ang binasa mo. Ngunit ang pagkakaintindi natin ay maling-mali, mga kaibigan. Mali talaga. Kaya nga, pinangaralan tayo ni Apostol Pablo. Kinakailangan huwag mong idaan sa litra por litra. Kinakailangan na intindihin mong mabuti. Ayun ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 3, versikulo 6. So ngayon, mga kaibigan, punta tayo sa Mateo 1:23, mga kapatid. So anong sabi dito ng ating Panginoon? Ang anghel sabi niya kay Maria, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tawaging ito'y Emmanuel, ang kahulugan kasama natin ang Diyos. Mateo 1:23. Maglilihi ang isang dalaga at kailangan ang kanyang anak ay tatawaging Emmanuel. Ang ibig sabihin, ang Diyos kasama natin. Kung maglilihi o manganak pa si Maria ng ibang bata, marami na tayong Emmanuel. Marami ng Diyos. Di pwede yan, kapatid. Sabi nga dito, Propter hoc dabet Dominus ipsi bubis signum. Isi vergo concipit et patriet filium, et bucabitur nomim ejus Emmanuel. Sa Latin, yan ang pagkasabi. Ibig sabihin, ang usa kababaeng ulay, magmagdus og mga anak og lalaki, og nganlan siyang Emmanuel, nga sato pa ang Diyos kauban nato. Maliwanag, isa lang, hindi marami, mga kaibigan. Mamaya-maya, pag-iisahin ko, kasi sa Biblia, may 3 Santiago, may 4 na Jose, may 4 na Judas, at may 10 Simon. Mamaya-maya na. So to prove to you another explanation, mga kaibigan, na nagpapatunay ng ating mahal na ina na si Maria ay wala na talagang ibang anak maliban kay Kristo, sapagkat hindi talagang mangyari pa ng ating mahal na ina ay manganganak pa o maglilihi pa ng ibang sanggol, mga kaibigan. Punta tayo dito sa Ezekiel 44:2, mga kaibigan. Ibig sabihin, talata 2, Kabanata 2, Kabanata 44, talata 2, mga kaibigan. Sabi nga dito, sinabi sa akin ni Yahweh, mananatiling nakasira ang pintong ito. Walang dadaan dito pagkat ito'y dinaanan na ni Yahweh. Ayon. So ayon sa ating research, mga kaibigan, sa mga early father of the church, halimbawa si Senior San Agustin, yung ating patron dito sa Cagayan de Oro. Anong interpretation sa mga biblical scholar? Anong pagkakaintindi nila dito sa Ezekiel 44:2? Sinabi sa akin ni Yahweh, mananatiling nakasira ang pintong ito. Walang dadaan dito sapagkat ito'y dinaanan na ni Yahweh. Mananatiling, sabi ni Yahweh kay Isaiah, kay Ezekiel, mananatiling nakasira. Mananatiling nakasira ang pintong ito. Sapagkat, sabi dito, wala nang dadaan dito sapagkat ito ay dinaanan na ni Yahweh. Anong pinto yan ang ibig sabihin? Hindi yan pinto ng bahay natin o pintuan ng ating bahay. Yun pinto na yan, yun ang sinapupunan ng ating mahal na ina, na wala nang maaari pang makapasok doon. Palagi itong nakasira sapagkat si Yahweh ay dumaan na dyan, mga kaibigan. Sino itong si Yahweh na dumaan na dyan? Yan si Jesus, mga kaibigan. Naintindihan ba natin? Mananatiling nakasira ang pintong to, sabi ni Yahweh kay Ezekiel. Wala nang papayagan pang papasok o dadaan pa dyan, sapagkat ako si Yahweh ay dumaan na dyan. Kaya nga, huwag yung pakialaman yan. Palaging nakasira yan. Anong nakasira? Yun ang sinapupunan ng mahal na ina natin, mga kaibigan.
Kaya nga, aral na ito sa ating mga kapatid na Katoliko, kailangan maintindihan ninyo. Sa Bisaya pa, kahatong mga igsuon nga mga Katoliko, masayod gayud kita, masayod ta sa atong pagtulunan nga ang mahal na Birhen, wa gilaing anak, mao lamang si Kristo. Sa mga mandayan akong mga igsuon, mga kalumunan ako diya sa Baganga, Davao Oriental, tanang mga mandayang katanaw doon sa inyo na programa, magminandaya ko kadiyo nga arangay galaong na si Maria na inahan ni Jesus madaigay ko nung anak. Apan ang tinuod, ibutang-butangan lamang nila ing mahal na Birhen. Kaya ang tinuod, wa gayoy anak na lain, ing mahal na Birhen, mao lamang si Jesu Kristo. So maratay huna-huna ng kaiba ng mga igsuon lumo nato nga ibuling-bulingan nila, ihugaw-hugawan nila, ing kinabuhi ng kanato mahal na Birhen Maria. That is why, ito po ang iyong kababayan, si Maria Ansal de Ucon, ay ibinuhos ko po ang aking panahon upang in order for me to participate in the field of, evangelization by using the very sophisticated material today. I am particularly itong mga YouTube or whatsoever kind of very important technology today that we can easily proclaim the words of God. So tayo po'y magpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat advanced technology na ngayon, hindi katulad nung dati na tayo talagang mahirapan. So halimbawa, pag may nag-invitar dyan mga kaibigan ng seminar, hindi na kailangan pa, halimbawa pupunta pa ako dyan sa lungsod nyo o sa bayan nyo, kundi through technology, mag-zoom lang tayo, may screen lang kayo dyan mga kaibigan, at saka i-discuss natin ang topic, that's it, tama na. Di ba? So, patuloy tayo mga kaibigan. So, ulitin ko, ano ang sabi ng ating Panginoong Diyos kay Ezekiel? Sabihin mo, palaging mananatiling nakasira ang pintong to. Wala nang papayagang pang pumasok at dumaan pa dyan sapagkat ako si Yahweh ay dumaan na dyan. Sa pagkakaintindi po ng mga early fathers of the church natin, ang pintuang ito, yun po ang sinapupunan ng ating mahal na ina. Na wala nang papayagan pang papasok doon sapagkat si Yahweh, si Jesus, ay nakapasok ng gagaling na dyan. Ibig sabihin, mananatiling nakasira. Kasi pag sinasabi mo si Maria ay maraming anak, ang ibig sabihin mga kaibigan, gubuni mo si Maria nga dili na Birhen, gubuni mo si Maria nga makasasala gyapon si Maria, gubuni mo si Maria nga wa sa langit, dautan ka na pagtulunan mga kaigsunan. Kaya nga, ang sabi ko, sa Biblia, ilan verses ang Bible? 31,102 verses yan. I don't know if included na ba dito yung Book of Apocryphal. Kaya nga, as I said earlier, I have to go over the records. Kasi ang Apocryphal book, baga gihapon na. So, granting, iisa-isa na dyan. Pinag-iisa na yan, 31,102, verses sa Bible. Dalawa lang ang binabasa mo, idamay mo na yung iba. Kung medyo naglibog ka, basahat ng uban para mag-guide ka. And that's one way in studying the words of God, mga kaibigan. Halimbawa dito, Lucas 4:22, mabasa natin na si Jesus ay anak ni Jose. Maniwala ka kasi nakasulat yan. Kaya nga mag-aral tayo mga kaibigan. Huwag tayong padulas-dulas. No, hindi yan. Alright. Ngayon, ano ang sabi, ulitin ko ulit? Mananatiling nakasira ang pintong ito. Wala nang papayagang dadaan pa dyan sapagkat ako si Yahweh ay dumaadaan na dyan. Malinaw. Now, in Latin, sabi dito, mga kaibigan, et dicit Dominus ad me, pusta haec clausa irit, non aperitur et ornan transibit per iam, quoniam Dominus Deus Israel ingrisus, es per iam eritki clausa. Yun ang nakasaad sa Latin. Sa madaling salita, maingon ang Diyos, magpabiling tinakupan, kining ganghaan, dili kini ablihan,
ni may pasudlong paniidi. Kay ang Ginoong Diyos sa Israel, misulod na ni idi. Wow! Yakin sa maning Diyos sa Israel. Ayun! Punta tayo dito, basahin na natin para tayo'y maniniwala. Dito sa Matthew 23, mga kaibigan, Matthew 23:37. Sabi ni Jesus, Jerusalem, Jerusalem, sabi dito, mga kaibigan ni Jesus. Sorry. Sorry. Nabukog ko. Alright. Dito sa Matthew 23:37. Basahin ko ulit. Sabi ni Jesus, Jerusalem, Jerusalem, kipatay mo ang mga propita. Gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadagang higayon, nabot ako mugakos kanimo. Sa tanan mong mga anak, ingon sa himungaan nga nagtigom ilalom sa pako. Matod pa din apan dili kabuot nga buhaton ko kini. Question: sino tong nagsabi, Jerusalem, Jerusalem, pinatay mo ang mga propeta? Basahon nga natin. Dito tayo sa wikang Tagalog kasi hindi ako fluent mag-Tagalog, mga kaibigan. Kayo na po ang marunong umiintindi. Ngunit ginagawa ko ito, I am trying hard for you to participate this program, mga kaibigan. Dito sa Matthew 23:37, sabi ni Jesus sa wikang Tagalog, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propita at binabato mo ang mga sugo ng Diyos para sa iyo. Makailan kong sinikap at kupkupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiyo, ngunit ayaw ka. Ayaw. Gwapo kayo sa Bisaya niya. Mingon si Jesus, Jerusalem, Jerusalem, gipatay mo ang mga propita, imong gibato ang gisugo sa Dios diha kanimo. Sa magkadagang higayon, gusto ko. Sino nagsabi? Si Jesus. Gusto ko nga gakson tikaw. Sama sa usa ka mungaan nga nagdupa ang iyang mga pako aron dili ang iyang mga piso matigom ilalom sa mga pako. Apan mingon si Jesus, dili ka gusto nga buhaton ko kini. Sa madaling salita, itong nagsabi nito na ang Diyos ng Israel ay nakapasok na. Wala nang iba pang papasok at dadaan dyan sapagkat ako, ang Diyos ng Israel, ay dumadaan na yan. Sino pala yan? Yan pala si Kristo, mga kaibigan. Kaya nga ulitin ko sa wikang Latin, sabi dito, et dicet Dominus ad me, portahae clausa iret, non apparitor, it or non transibet per iam, quaniam Dominus Dios Israel en Grisos, is per iam eritki clausa. In other words, ako ang Diyos nag-ingon kanimo. Wa na'y musunod pa niining nga pultahan. Magpabiling tinag-upan. Kining maong pultahan na. Wa na'y tugutan nga musulod o muagi pa ni ana. Kay ang Diyos sa Israel, misulod o miagi na ni ana. Kinsa nang maong pultahan, mao na'y taguangkan ni Birhen Maria, nga wa na'y musud o wa na'y lain pang mugawas, mao lamang si Kristo. Bakit? Sapagkat iisa lang ang ipinadala ng Ama dito sa mundo, mga kaibigan. Alam niyo yan. Saan natin mabasa? Punta tayo dito sa Juan, Kabanata 3, talata 16, sabi dito, mga kaibigan, ni Jesus mismo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggaan. Wow! 1:3:16. Ilan ang pinadala? Isa. Bugtong, mga kaibigan.
isa lang. Ngayon sabihin mo, oo nga, isa lang. Pero pagkatapos niyang ipinanganak si Jesus, may mga sumunod na. Ano ka naman, kapatid? Wag. May mga, totoo ka ba? May mga sumunod na. Sino yung mga sabi mong mga sumunod na anak ni Maria? Ito si Santiago, si Jose, si Judas at si Simon. Yun ba? Question mark nga yan. Pero kaya nga sabi ko nga kanina, are you sure? Okay. Tell me, kung totoong si Maria may iba pang anak, maliban kay Jesus, sino ang ama? Si Jose ba? Basahin mo nga sa akin. Patunayan mo nga na si Jose ay anak niya, yung 4 na mga batang lalaki, anak niya kay Maria. If you can prove it, sabi ko kanina, I will abandon my faith in just a matter of 1 minute. Oh, totoo yan, hindi ako nagbibiro, mga kaibigan. Basahin mo lang. I-text mo lang sa akin. I-text mo lang sa akin. I-prove mo lang sa akin. Bigay kong number ko sa iyo. 0917-771-4897. Yan. Para hindi ka na mahirapan pa. Automatic makausap mo si Brother Saldi Ucon or Marian Saldi Ucon. And I will answer it immediately. Call me and text me. Ulitin ko ang tanong. Kung si Maria may ibang mga anak maliban kay Jesus, ang sabi mo dito, ang anak ni Maria, si Santiago, si Jose, si Judas at si Simon. Patunayan mo na itong 4 na bata na ito ay anak ni Maria kang Jose o anak ni Jose kang Maria. Pag napatunayan mo yan, anong verse sa Bible yan? Sabihin ko nga, aalis na ako bilang Katoliko. I have no reason to stay even 1 minute in my position. Pag napatunayan natin na si Maria, pag napatunayan mo na si Maria ay talagang may mga anak maliban kay Jesus, at lalong-lalo na patunayan mo sa akin na ang ama ay si Jose. Tapos na tayo dyan. Kaya nga, answer me right now. 0917-771-4897. Yun. Nganong gihimo ko na igsuon, kay wala ko magbinuang. Wala ko maghinangal-hangal din sa akong gihimo. Wala ko mag-istorya dinig mga binutbot por Diyos por Santo. Kay di ta gusto niya ng mga binutbot, mga kaigsunan. Kay nga naman, ang Diyos masuko kanato kung atong apil-apilan o mga binutbot ng atong gipangwali dinhi mga binati kong igsuon. Dili na pwede. Kinahanglan kung naatay itudlo, dili ka ng tinumutumo. Ayaw ng mga binutbot. Kay nga naman, kay kadtong mga tao sumala sa balaang kasulatan, silot og kamatayon ang naghulat ngadtong mga tao nga nagtudlo og mga binutbot. Naanak sa Biblia. Asa na mabasa? Nasa 2 Pedro 2:3, ika-2 paragraph. Ang ibig sabihin, mga kaibigan, sa Tagalog, kung sino man sa atin ang mga nagtuturo, ngunit kasinungalingan ang iyong itinuturo, sabi ng banal na aklat, naghintay sa iyo ang kamatayan. Kaya nga, takot ako. Dito sa 2 Pedro 2:3, takot ako, mga kaibigan, na tayo'y, mupaambit ko sa mga pulo nga dili tinuod. Mupaambit ko sa mga pagtulunan ng mga tinumutumo. Takot ako dyan, sapagkat sabi, mga kaibigan, ng banal na aklat, kung sino man sa atin ang nagturo ng mga kasinungalingan, ang kamatayan ay naghintay sa atin. Ang ayaw ko gustong mangyari yan sa buhay ko. Kaya nga, huwag nating sabihin na ako dito'y nagbibiro. So ulitin ko, pag napatunayan o sino man ang makapabigay ng katibayan na si Maria ay marami pang mga anak maliban kay Kristo, at napatunayan mong ang bata na yan
ay mga anak ni Jose kay Maria o anak ni Maria kay Jose, aalis na ako bilang Katoliko. Sasama ako sa iyo. Ngunit, pag hindi mo napatunayan yan, sabihin ko sa iyo, wake up. Wake up. Sapagkat mahal ka ng Panginoon, kapatid. Wake up. Hindi kita I will not curse, no? Is not good before the eyes of the Lord. No, hindi pwede yan. Okay. Kung hindi mo napatunayan, bahala ka na. Bahala ka na. And I can assure you, the church is always open for you. The church is always willing to accept anybody sa mga igsuuntang nawala sa kamatuoran. Okay. So magantay ako sa sagot niyo. 0917-771-4897. Direct number ko yan, mga kapatid. Hindi ko sana ibigay yan. That is my personal number. But just because of my eagerness to teach the truth, to tell the truth, that is why I decided to give my number. Sana hindi ka nagbiro sa mga katanungan mo. Marami ang mga nagkritisize sa programa natin, mga kapatid. Ako'y nasisiyahan. At hindi kayo nakarinig na ako'y nagalit. Dapat hindi yan ang ugali natin. Tayo'y magpakumbaba. Nagalit ka man sa akin, mamahalin pa rin kita, kaibigan. Now, let's proceed. Alam nyo ba, para malaman natin, kung ilan ang Santiago sa Biblia, ilan ang Jose, ilan ang Judas, at ilan ang Simon? Kasi sabi dito sa Marcos 6:3, dito sa Marcos 6:3, mga kaibigan, ito po ang ating mabasa. Alright, sabi dito, hindi ba siya ang karpinterong anak ni Maria, na kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas, at ni Simon? Question mark. Sino raw? Santiago, Jose, Judas, at ni Simon. So ngayon pinag-aralan ko ang Biblia. Kasi nasabi ko kanina, ang Biblia ay hining isang bersikulo lang. Ang Biblia ay umabot sa 31,102 verses. Kaya nga, pag nabasa mo yan lahat, marami kang matutuhanan. Now, ngayon, sa aking pagsusuri at pag-aaral sa banal na aklat, ay napatunayan ko sa bagong tipan na mayroong 4 na Santiago. May 3 Santiago, may 4 na Jose, may 4 na Judas, may 10 Simon. Basahin ko nga. Mag-umpisa tayo sa 3 Santiago na ito. Marcos 1:19. Santiago na kapatid ni Juan. Sila po'y mga anak ni Zebedeo. Hindi pala anak ni Maria. Question. Another. Marcos 15:40. Santiago nga igsuon ni Jose. Another Santiago. Santiago na ama ni Judas. Tanong. Luke o Lucas 6:16. Sa 3 Santiago na ito, saan dito ang anak ni Maria? Fix my number. Answer me. Sige. Pag nasagot mo yan, kapatid, hands up na ako. Sa 3 Santiago na ito, saan nga dito ang anak ni Maria? Basahin mo. Saan bersikulo? Saan? 3 Santiago ito eh. Saan dito ang anak ni Maria sa 3 Santiago na ito? Kahit sino ka mang Bible scholar dyan, hindi mo masagot yan. Sabihin ko na lang sa iyo. Oo. Another. May 4 na Jose sa banal na aklat. Basahin ko nga. Marcos 15:40. Sino ito? Si Jose, na kapatid ni Santiago. Another Jose. Mateo 27:57. Si Jose na siyang naglibing sa bangkay ng ating Panginoon. Mateo 27:57. Pangatlong Jose,
Si Jose nga kaliwat ni David. Ha? Anong kaliwat sa Tagalog? Basahin nga natin, mga kaibigan, sa Mateo 1:20, mga kapatid, para mag-guide tayo. Samantalang iniisip ni Jose, ito nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang Panginoon. Okay. Si Jose sa kanyang magiging asawa, hindi, okay. So, malinaw dito, sa Mateo 1:20, pangatlong Jose. Si Jose nga kaliwat ni David. Pangapat na Jose. Si Jose, ang gitawag, magdadasig. Buhat 4:36, mga kaibigan. Mas mabuting basahin ko sa Tagalog unang anong ibig sabihin ng magdadasig. Alright. Buhat 4:36. Sabi dito, mga kaibigan, gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Crepe, kaya Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Bernabe pala. Okay. Tanong, sa apat na Jose na ito, saan dito ang anak ni Maria? Saan? Dito ka ba sa Marcos 15:40? Dito ka ba sa Mateo 27:57? Dito ka ba sa Mateo 1:20? O dito ka ba sa Buhat 4:36? Baka magkamali pa, sabihin mo sa akin, dito ako sa Mateo 1:20, disgrasya ka dyan. Kasi si Jose na sa Mateo 1:20, ang Jose na yan ay siya po ang lalaki ipinakitaan ng anghel na huwag kang mag-atubiling pakasalan si Maria. Baka sabihin mo, si Jose ay anak ni Maria, magkamali ka dyan. Now, ngayon, pangutana, sa apat na Jose na ito, saan dito ang anak ni Maria? Kasi apat na Jose sa banal na aklat. Another, para mong malaman. Sa Biblia, may apat na Judas. Sino sila? Lucas 6:16, Judas na anak ni Santiago. O Judas Iscariote. Ang pangalawang Judas, pangatlong Judas, si Judas na yung nag-alaga kay Apostol Pablo, Buhat 4:11. At pang-apat na Judas, si Judas na tinaguri ang Barsabas, Buhat 15:22. Question, sa apat na Judas na ito, saan dito ang anak ni Maria? Sige, sagutin mo. Walang makakasagot yan, kapatid. Kaya nga huwag kang padalos-dalis, sabihin mo ngayon si Maria maraming anak, ngunit hindi ka maka-prove. Hindi pwede yan. Ha? Follow the rules of cardinal rules. Kailangan pag nagtanong ka, kailangan makasagot ka. Pag hindi ka nakasagot sa mga katanungan, there might be something wrong with our mind. Ngayon, para sa ating kaalaman, may 10 Simon sa banal na aklat. Sino sila? Una, Mateo 16:19, si Simon Pedro, na binigyan po ng susi. Pangalawa, si Simon na anak ni Juan. Juan 1:42. Pangatlo, sino sila? Sinong Simon ang pangatlo? Lucas 6:15, si Simon na Patriota. Pangapat, si Simon, nagitunglo ni Pedro, yung Magikiro. Buhat 8:18-19. Ang limang Simon, yung Simon na tumulong pasanin ang krus ng ating Panginoon. Marcos 15:21. Pang-anim na Simon, yung Simon na tinaguri ang Paraisyo. Lucas 7:70 o 7:40. Pang-pito na Simon, si Simon Iscariote. Yung ama ni Judas, Juan 6:71. Pang-walo, Simon na magtitina og panit, Buhat 16. Pang-siyam, Simon Negro, Buhat 13:1. Yung pang-sampung Simon, yung Simon na kitungin, sanglahon, Marcos 14:13. Ngayon,
tatanungin kita, saan dito sa 10 Simon ang anak ni Maria? Sabihin mo sa akin, mga kapatid, isa o dalawang verses hanggang 3 verses ang binabasa mo lang. Ngunit hindi mo tiningnan mabuti sa banal na aklat ang mga kasagutan niyan. Sapagkat sabi ko nga kanina, ang Biblia po ay mayroong 31,102 verses from Old to down to New Testament. Pag-aralan mo yan. At para sa ating kalaman, sa Biblia may 7 Maria. Ito mga bata na ito, karamihan, Maria din ang mga pangalan ng ina. Magkapareho ang mga pangalan. Pero hindi ibig sabihin Maria na si Maria Santissima na ina ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat may Maria na 7 Maria sa banal na aklat. Halimbawa, sabihin ko sa iyo, Mateo 2:11-13, si Maria na ina ng ating Panginoong Hesus. Pangalawang Maria, si Maria na ina ni Santiago at ni Juan. Ayun. Marcos 15, versikulo 20. Anong sabi ka kanina? Hindi ba siya si Maria, kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? Ngayon napatunayan, si Santiago, anak ni Maria, pero ang kanyang kapatid, sabi dito, si Santiago, hindi anak ni Maria, mga kaibigan. Maria Santissima, ibang Maria ang ama. Naintindihan ba tayo? Pangatlong Maria, sino? Maria na kapatid ni Marta. Lucas 10:38. Ang pang-apat na Maria, Maria na kasama ni Maria Magdalena. Doon pumunta sa libingan ng ating Panginoon. 2 Maria ito. So, pang-anim, sino? Si Maria na ina ni Santiago at ni Marcos. At ang pang-7 na Maria, si Maria na katulong. Saan dito? Sa Roma 16:16. Kaya nga, mag-aral tayo mga kaibigan. Kasi sa Biblia, may 7 na Maria. At balikan natin itong, hindi ba siya anak man ni Maria, yang panday anak ni Maria, kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas o si Simon. Para sa ating kaalaman mga kaibigan, ang mga Hudiyo sa kanila pong culture, kostumbre po nila, ang kanilang cousin, isa lang ang tawag nila, yung kamag-anakan. Kapatid ang tawag nila sa isa't isa. Sabihin ko sa iyo, kapatid ang tawag nila sa isa't isa. Example, Genesis 29:12. Punta tayo sa King James Version. Si Jacob, sinabihan niya si Raquel na siya raw ay kapatid ng ama ni Raquel. But sa katotohanan, hindi pala siya kapatid ng ama ni Raquel. Pamangkin pala siya ng ama ni Raquel sapagkat ang kanyang ina ay kapatid ni Jacob. Pero anong tawag? Anong tawag ni Jacob? Kapatid daw niya, mga kaibigan, sa Genesis 29:12. Ulitin ko. Jacob told Raquel that he was father's brothers and that he was Raquel's son. And she ran and told her father. King James Version. In other words, mga kaibigan, malinaw, sabi dito ni Jacob kay Raquel, na siya raw ay kapatid sa ama niya. Pero sa katunayan, hindi pala siya kapatid ng ama ni Raquel. Hindi pala. So, yung magpinsan lang pala, pamangkin, mga kaibigan, si Jacob, pamangkin ng ama ni Raquel. Sapagkat ang totoong pangyayari, si Jacob ay anak, mga kaibigan, ni Rebecca na kapatid ni ama ni Raquel. So anong tawag sa pamangkin? Kapatid. Genesis 29:12, Genesis 29:15, mga kaibigan. Mingon si Laban kang Jacob, dili maayo, amo alagad ka kanako, tungod lamang kay paryente kita. Paryente lang pala, pinsan lang pala. Pero anong tawag sa pinsan? Kapatid. Kaya nga nung nakita ng mga Hudiyo sila si Jesus, andun Santiago, si Jose, si Judas at si Simon, ibig sabihin, kapatid. So nagduda sila. Nagtuotag igsuon na to. Dili di ay mga paryente ra gihapon, mga binating tigpaminaw. Kaya ang ilang mga mama,
poros man lagi magparintira sa unang panahon. Now, another, si Abraham, gitawag si Lot nga iyang igsuon. Pero iya di ay nga pagumangkon. Asa mabasa? Genesis 13:8 o Genesis 14:6. So, lastly, mga kaibigan, kung totoong may kapatid si Jesus, o kung totoong may anak si Jesus o si Maria, ibang anak maliban kay Jesus, basahin ko nga itong Juan, mga kapatid. Basahin ko nga ito. Dito sa Juan 19:26, mga kaibigan. Magkalipas, Juan 26, mga kapatid. Sandali lang. Juan 19:26-27. Dito. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad, sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya pinatira sa alagad na ito sa kanyang bahay. Ano ibig sabihin natin? Nang nakita ni Jesus ang kanyang ina sa kanyang harapan, anong sabi niya sa kanyang ina? "Andito ang iyong anak, ang iyong anak." Anak, sabi niya sa kanyang alagad na si Juan, "Andito ang iyong ina." Bakit? Bakit? Hindi niya iniwan kung tungtuong may anak si Maria sa iba. Bakit hindi iniwan ni Jesus ang ina niya sa kanyang mga anak na si Santiago, si Jose, si Judas, at si Simon? Bakit doon iniwan sa kanyang, sabi dito, sa kanyang disciple? Basahin ko na. Sinabi sa kanyang alagad. Bakit doon iniwan sa kanyang alagad ang kanyang ina? Kung tutuusin, kung totoong may kapatid siya, o may anak si Maria maliban kay Jesus. Kaya nga kay kapatid, mag-aral tayo. Wala na tayong oras at ating napatunayan ng mahal na ina ay nananatiling walang ibang anak maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat hindi maaaring galawin ng kahit sinong lalaki. Sapagkat ayon sa propesiya, ni Propeta Ezekiel 44:2, ang sabi ng ating Panginoon kay Ezekiel, mananatiling nakasira ang pintuang ito. Walang papayagang makapasok at makalabas sapagkat ang Diyos ng Israel ay nakapasok at nakalabas na dyan. Ang ibig sabihin, nakasira palagi yung pultahan na yan. Ang ibig sabihin, yung pinto na yan, yun ang sinapupunan ng ating mahal na ina na walang maaaring makapasok na ibang tao, makalabas, makapasok sapagkat ang Diyos ng Jerusalem, ang Diyos sa Israel na si Kristo ay nakapasok at lumabas na dyan, na natiling makasira, nagpasabot. Period. Wala nang ibang ianak ang ating mahal na ina maliban kay Kristo, ang bugtong niyang anak, mga kaibigan. Maraming salamat po. Ito po ang iyong lingkod, si Marian Saldiugon. Pag may mga katanungan kayo, please do not hesitate to send your question to my messengers. And please, mga kaibigan, if you like this program, inaanyahan ko po kayo to please subscribe my official YouTube channel, Marian Crusaders. Diyan, type nyo lang, Marian Crusaders. I-click lang yan, Marian Crusader. Pindutin nyo lang. At araw-araw, may inform kayo kung may mga bagong topic tayo, mga kaibigan. So, ngalan po ng RDC sa buong Cagayan de Oro, ito po ang iyong lingkod, si Marian Saldiugon. Maraming salamat at magandang araw po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.